Beautiful day people! Welcome to Just Jobs Vlogs! And for today's video ay makikita nyo po kung paano namin binuo yung aming parol na pinanlaban namin sa aming naging lantern making contest sa school. For this year, we are tasked to make parol made of paper. Yes, lahat dapat is gawa sa papel. Papel yung major material na kailangan namin gamitin. So dito I was thinking, paano namin i-utilize yung paper without spending much kasi we do not have the funds sa room. And since ang mga bata ay maraming naging mga previous activities na recorded na at kasi itatapon ko yung mga yellow paper, so yun po yung naisip namin na gawin na materials. This year's contest is quite challenging for me as an advisor. Why kamo? Kasi naman, 98% of my class po ay puro lalaki. Yes, majority of them actually ay lalaki. So naman problema ako, paano ko sila mapapagawa ng mga something creative out of a simple material? Nice. And then eventually, when we started crafting the parol na, ay, grabe. Super duper ako'y na-shook as in. Kasi hindi ko naasahan. Madami pala sa aking mga students ang magaling sa pagka-craft. Yes. Come to think of this they are SMAU students, welders, future welders. So, ang kanilang major is pagwe-weld. And nakakatuwa and nakaka-proud lang na during the time na ginagawa namin yung parol is nakita ko na bukod pala sa paghihinang, kaya rin pala nilang huminang ng iba pang bagay. Pero this time, hindi nagamit is electrode or yung welding machine. Di ba? As a teacher, kaya super nakaka-proud yung ganong moment. And ang nakakatuwa pa dito sa mga batang to, hindi talaga ako nahirapan. So, ang ginawa ko sa klase ko, kasi we only have given limited time para matapos yung parol. And yung class namin is late na rin nagsimula. Kasi wala talagang pumapasok na idea sa brain cells ko. Awan, basta. Hirap na hirap kami. Tinatanong ko sila, wala rin silang ma-suggest. Kahit ako, wala rin naman akong maisip. Basta ang alam lang namin, yellow paper gagamitin. Pero we do not know paano namin siya gagamitin. Mga something like that. And then, kaboom, eventually, habang tumatagal, ayun, nakakatuwa. Kahit papaano is nabubuo namin siya kahit hindi pa namin alam kung ano yung magiging direction niya, o, diba? And ito kasi mga batang to, sabi ko nga, diba, nakakatuwa sila. Kasi, ang ginawa ko dito sa mga to is, ginrupo ko sila, then nilagyan ko sila ng mga leaders. Yung mga batang nakita ko na maayos gumawa. Actually, maayos naman lahat. Pero yung, pag wala ako is may maglilid, tutuloy yung paggawa. And nakaka-happy lang. Kasi natatapos nila na madali yung mga task na naka-assign sa kanila. Kaya naman, madali rin namin natapos yung aming parol. Yes, nakahabol kami sa time. Diba? And palagi lang ako talagang proud. I just don't know Kasi hindi yung gawa nila, hindi siya gawa ng lalaki. As in, ang til-til nilang gumawa. I just don't know kung anong other term ng til-til Pero basta, maayos silang gumawa, pulido. Yes, at yun yung gusto ko talaga. At isa pa nga sa nakaka-challenge sa paggawa ng parol na ito is yung thought na umimik kasi sa akin yung mga bata ko na, ma'am, gusto po namin makaranas o makita ang stage. O diba, as an advisor, sobrang challenging nun kasi they are expecting na maganda or maayos yung magagawa tapos ma-recognize sila. Diba? Kaya sabi ko, Shem, paano? I didn't promise them na mananalo kami but what I said is, yes, aakyat tayo. Yun nga lang, hindi ko alam kung pang ilan. Basta aakyat tayo. So yun yung make sure ko. Kasi, gusto ko kasing maibigay sa bata yung recognition talaga. Tanda ko kasi during our first, pagsali sa contest sa ganito, yung unang taon is pang 7 lang kami. So, yung aking president, talaga nakita ko siya, super devastated. Ang sakit kaya nun sa puso. Pag teacher ka, maintindahan mo na ang sakit sa puso, makita ng student mo, talagang broken hearted siya during that time. Alam ko kasi yung effort, although lahat naman ng participants is nag-effort, pero kita ko kasi talaga yung effort nila. Talaga naglalaan sila ng panahon. Kaya sabi ko nga sa mga bata ngayon, sige, aakyat kayo ng stage. I just can't promise pang ilan. Basta I'll make sure aakyat kayo. Ganong kalala yung pressure. Kasi kaya, siguro kaya nasabi ng mga bata. Kasi alam nila na on the previous year is yung section na handle ko rin, yung nag-champion sa contest. Ako ang advisor doon. So, alam mo yun, may expectation na sila, something like that. And hindi ko kayang i-let down sila. Alam mo yun, the weight is on my shoulder. Ganun yung drama. Kaya naman sabi ko nga, basta tulungan nyo ako and I'll make sure marirecognize kayo ng maayos. And dumating na yung araw kung saan ay i-judge na yung aming parol. Nakaka-happy, ang daming natuwa. And dito, waiting na kami sa announcement. Kabado ang lahat, especially sila.
talaga namang panay paalala ko sa aking mga bata na ano man ang kalabasan, maging resulta, okay lang yan. Mahalaga is nakabuo tayo at nakabuild tayo ng napakagandang relationship na punong-puno ng saya, ng tawa, na may tampuhan, lalo na pag wala ng materyales. At yun naman yung mahalaga. Entry number 25. Atin yun, pre! Atin yun! Atin yun!